For today's video, gagawa tayo ng wardrobe cabinet. Bago natin siya masilihan yung ating board, nirequest ng may-ari na i-treatment natin yung ating board na gagamitin. Ito nga yung paglagay natin na sulignum bago natin siya masilihan. Gumamit ako ng sulignum dyan para sprayan yung back-to-back na board bago natin siya masilihan. Pinatuyo ko muna siya ng 1 day para wala tayong maging problema sa pagmamasilyan natin. Yan. Kasi yung iba hindi ko siya tinitreatment ng ganito. Depende sa customer kung gusto niyang i-treat. Ayan. Dahil napakarami kawanay dun sa lugar nila. Pero dito, ganun na nga ginawa ko. Lagyan natin siya ng sulignum. Yan. After niya matuyo, ayan, pinunasan ko siya bago natin siya batakan ng masilya. Gamit ko nga palang masilya rito is yung Plasulax glazing putty. Yan, isa rin to sa magandang gamitin para sa akin kasi ito isa amoy gas din to. Ito oil based din siya. Alam naman natin ang oil based is kahit paano is may amoy siya. Yan. Kaya ito ay tama-tama lang din dito sa ating ginagawa. Gawa nga ng ito ay makakatulong din sa pag-treat ng ating board. Gawin lang natin ito ng mga 2 to 3 coats para medyo maganda yung pagkakamasilya natin. Isa rin sa kagandahan ng ginagawa natin pagmamasilya bago natin i-cut yung board para lahat ng sulok ng ating cabinet at talaga naman meron na siyang masilya. Ayan, para hindi na rin tayo mahirapan para abutin yung mga sulok-sulok o lihahin yung mga sulok-sulok. Pagka nakabuild na siya, tsaka pa natin siya mamasilya, para sa akin is mas trabaho yung ganun. Kaya mainam na mamasilyahan muna natin siya, then malihan na rin para pagdating ng finishing natin is mabilis na lang. Hindi na tayo magmamasilya at magliliha. Ang mamasilyahan natin doon yung mga aging at saka yung mga pinagpakuan. Sa pagliliha, mabilis na rin kasi lihan na rin siya bago natin siya i-build. Kaya mas mainam na masilyahan muna bago natin siya i-cut. At dito gumagamit ako dito ng 120 grit na liha. Yan, para puminish siya. Yan. Nandito pala sa pagliliha natin dito maging maganda na yung pagkakaliha natin para once na nakabuild na siya, wala na tayong aalalahanin sa ating masilya. Kumbaga patag na siya, ready to primer na siya and kulay. Yan, kung papansin nyo nga yung pagkakaliha ko dyan, isang vertical at isang horizontal para sigurado tayo na maging patag yung ating masilya. Kailangan na totally pure din yung ating masilya para hindi dumikit sa ating pinaka sandpaper yung masilya. Once kasi na medyo basa pa yung masilya, lalo ito sa glazing putty, oil base, medyo malagkit siya kapag hindi siya totally dry. Kaya siguraduhin natin na tuyong-tuyo yung ating masilya para pagka nagsander tayo, hindi kumakapit sa ating sandpaper. Dito yung pinakapinto pinto na to, request kasi na may-ari isa. Lahat ng groove niya, isa light natin ng red. Ayan, kung papansin nyo nga dyan, minasilihan ko yan ng body filler yung groove. Then primer, tsaka ko dyan siya nilagyan ng color pink, then red. Bago tayo mag-red, pink muna. Dito gagawa tayo dito ng adjustable shelf. Ayan, dito may butas na to. Ayan, kung papansin nyo yan, meron siyang butas. Ayan, same down din dito sa kabila. Ayan, dito sa part na to is tagusan. Kasi itong tatlong partition na to, meron siyang tagi-tagisang adjustable shelf. Ayan. Ito yung gagamitin natin bilang ng self-support. Ayan. Kasi laki lang ng butas na to dito. Ayan. Tagusan to kasi meron din dito sa kabila. Ayan. Para isang butas na lang gawin ko. Ito gagamitin natin dito pang pattern. Ayan. Sa pattern natin ito, kung mapapansin nyo rito is down, left. Sa kabilang side is right, down. Ayan. Pagkakaliwa, dito siya. Ito yung ilalim niya. Nakababa siya. Sa kabilang side, dapat hindi siya pwedeng baligtarin na pag ganyan. Dapat kung pag ganyan dito, pag ganun lang din sa part na to. Yan, pag ganyan. Pag ganyan lang siya. Yan, nakalagay right. Tapos dito yung ilalim. Hindi dapat pwede magkabaligtad dyan. Tapos sa may pattern naman, para siguradong pantay na pantay ito, kumuha ko dito ng sukat. Mula dito sa bottom, hanggang dito. Ayun.
may guhit doon. Doon ko itatama itong pinakadulo. Yan. Same lang din dito sa kabila. Pag nilipat natin, ayun. Yun yung pinakaguhit niya. Mula dito sa down, button. Same lang din ang sukat sa kabila. Tapat lang natin sa pinakataas. Yan, ganon. Tapos dito sa edge siya to, ayan, sukat lang din yan. Sukat lang din yan. Ayan, may guhit tayo dyan. Dito natin tatapat. Ayan, sa butas, tatapat natin sa butas. Na dito sa ilalim. Ayan, same lang din dito sa kabila. Ayan. Ito yung ginamit ko naman drill dito. Ayan. Ito isa pang wood drill. Yung may tools yung dulo. Ayan. Tapos lagyan ko siya dito ng marker tape. Para once na umabot na rito yung dito, ganito. Yan, ganyan. Pag umabot na siya dyan, yan, hanggang dyan lang. Pag umabot na siya dyan, okay na yan. Ito yung pinaka-mababaw niya sa pinaka-board natin, yung part na yan. Saktong-sakto na dyan yung ating shelves. Itong support shelf na ito. Saktong-sakto na yan. Yung pin natin na yan. Yan. Kailangan natin na maglagay ng marker para hindi ito mag-us sa kabila yung ating pang drill bit. Pag ito mag-us dito sa kabila, yan, magkakaroon pa tayo ng butas dito. Sa portion na to na hindi naman dapat, magamasilya pa tayo. Kaya mainam na meron tayong marker kung hanggang saan lang dapat natin pa baunin yung ating drill. Okay. Sige, let's start. Subukan. Ito nga pala nag-itsura natin dito. Then sa kabila, tagusan kasi ginawa ko rito. Ayan, nilagyan ko na rin siya dito ng supporter para hindi mabakbak yung ating piece kapag tumagos yung ating drill. Ayan, tsaka kinlam ko na lang siya. Subukan natin tanggalin, tsaka tingnan natin. Tagusan kasi ito. Kasi dito, sa center niyan, shelves din dito, tagi-tagisa lang siya. At subukan mo natin tanggalin. Ayun. Para isang butas na lang ginawa natin dito. Ayan. Same lang dito sa kabila. O, di ba? Para mas maging mabilis. Ito yung ating pin support. Ayan. Ayun, saktong-sakto lang siya. Same time dito rin sa kabila. Ayun. Diba? Saktong-sakto lang siya. Ayan. Ulitin lang natin yung proseso dito sa kabila. Ayan. Sa kabila na yan. Tagusan din siya. Kasi meron dito yung shelf. Tagusan dito, tagusan din dito. Dito hindi tagusan sa dalawang dulo. Para hindi siya mag-penetrate dito yung ating drill bit. Ayan. Ganun lang naman yung ating simpleng pagbutas ng ating adjustable shelves. Marker. Dito, down left. Tsaka rito sa kabila is right down. Ayan, ganyan. Kaya ako siya nandiyan nilagyan. Hindi siya pwedeng magkabaliktad kapag ganun. Dito magiging taas niya. Sa kabila, ito yung magiging taas niya. Hindi pwede yung ganun kasi nga mag-iiba siya ng butas. Kung papasin nyo kasi sa ginawa nating pattern, hindi naman talaga accurate na pantay-pantay yung distansya ng ating butas. Yan, hindi siya talaga accurate na pantay-pantay. Kaya mabuti na lagyan natin siya ng marker para hindi siya maging same lang din yung kanyang pin. Yan, same lang din sa pinaka-center niya. Hindi rin siya same. Yan, kung papasin nyo yung pattern, medyo mas malapad dito kasi dito sa kabila. Kaya mainam na magkaroon tayo ng pattern para hindi tayo magtabingi yung ating shelves. Kaya lagyan natin siya ng marker. Dito magkakabit din ako ng drawer lock. Ayan. Dito kung papasin nyo nga rito, bumili ko ng drawer lock. Ayan. Abili ko lang dito sa bayan namin to. Ayan. Meron siyang 150 pesos. Yung gandring drawer lock. Yan, ikakabit natin siya rito. Gamit yung ating hulso. Yan, dini-ewe ko na lang din halos siyang hulso natin na yan kasi medyo malaki siya. Medyo nilitan ko siya para sakto-sakto sa butas yung ating drawer lock. Ayan. Siyempre kunin natin muna yung center ng ating drawer para balanse yung ating lock para maganda siyang tingnan. Lagyan din natin siya sa ilalim ng piece of wood para hindi masira yung ating ilalim. Ayan, at dito nga, kung papasin nga rito, ito yung nilagyan ko ng tape, yung red na lagyan natin ng masking tape. Ayan, kahit dito nilagyan ko siya ng masking tape para hindi na mapinturahan ulit pa ng ating primer. Pa-primer ko ulit muna kasi yan bago tayo kulay ng light gray dyan sa pinakapinto. Ayun pa yung mga pinto niya. Yung color white yung nakasabit na yan sa gym.
Then ito yung kanyang mga drawers, tsaka ito yung pinaka-body ng ating wardrobe cabinet. Ayan. Bali 2 piraso kasi siya. After natin siya ma-finish ng pintura, tinatanggalan natin yung masking tape. At dito sa pagtanggal natin yung masking tape, hindi natin maiwasan na may sumama pa rin na kulay red dyan. Kaya mapipilitan tayo na mag-retouch pa dito sa ating lining na red. Ayan. Kahit medyo maproseso dahil sa gusto ng kliyente natin na red lining, wala tayong magagawa kundi sundin natin yung gusto ng ating kliyente. Kahit anong ingat kong paghihila ko ng tape na yan, is sumasama pa rin siya. Ayan, kaya hindi natin maiwasan na magkaroon pa rin siya ng mga damage. Ayan, ito yung ating paint brush na gagamitin. Medyo maliit lang siya. Ayan, yung mga portion na sumama. Ayan, kailangan natin siyang i-repaint para maganda siyang tignan. Ayan. Bago natin siya i-top coat. Ayan. Ita-top coat ko pa kasi lahat ng faces ng ating drawer. Kaya bago natin siya i-top coat, retouch muna natin lahat ng mga kulay na bakbak. Bali, konti lang naman ni-retouch sa atin dyan sa kulay pula na lining. Konti lang naman siya. Bali, yung mga nabakbak lang na kulay. Pero halos lahat naman maganda naman. At dito magta-top coat na nga ako. Ang gamit ko nga pa ng top coat dito is K92. Yun, yung mabilis matuyo na bagong labas ngayon ng K92 na one day lang siya is pwede na siyang i-bobbing. Kakapit tayo dito ng hangiran. Ayan. Dito sa portion na yan. Kakapit tayo ng hangiran. Ito, nag-fabricate lang tayo dito ng flyboard. Nilagyan natin siya dito ng konting design. Ayan, ganyan lang design niya. Ayan, papakat natin siya doon sa portion na yan para sa may hangiran tayo. Ang gamit ko rito pipe para sa ating ayan, chrome pipe. Ito yung pang kurtina lang siya pero nilagyan ko siya ng patigas sa gitna. Ayan, meron siya dito solid wood para hindi mabali yung ating hangiran. Dito sa portion na to, kailangan nakapaganyan yung lagay niya para mas maging firm siya o matibay siya talaga. Ayan, dapat paganyan siya. Ayan, sige, subukan natin siya ikabit. Ito na nga yung ating inilagay na hangiran. Ayan. Kahit na chrome pipe lang siya o medyo manipis lang yung hangiran natin pero matibay siya gawa nga ng pagkakalagay natin sa loob ng stick o ng kanyang kahoy. Ayan. At ito na yung ating finished product. Ayan, bali pagdidikit natin siya dun sa mismong kwarto ng ating kliyente, meron siyang mirror sa part ng left side. Ayan. Ito yung kanyang pinto. Bali 2-door lang siya pero 3 divider siya. Ayan. 3 divider na meron siyang adjustable siya. Cladding na yung pinakalikod niya para maging matibay na siya. Then dito sa portion na to, ayan yung ating pin. Ayan, support pin natin sa shelves. Ayan, bali adjustable yung lahat na yan. Ayan, bali pati dito sa portion ng ilalim, sa adjustable din siya. Yung isang cabinet is 6 layer. Ayan, bali yan. Adjustable siya lahat. Ayan, para just in case na mabitin ng salan-salan sa ilalim, pwede pa tayo mag-adjust. Ayan. Dito naman sa pinakataas na to, sa right side, ay ito yung pinakahangiran naman natin. Ayan yung pinakahangiran niya. Ayan. Cladding na rin yung nilagay natin para sa ating backing. Ayan, pampasin nyo nga dyan, isa napakaganda niya ng tignan. At the same time, matibay na yan. Na hindi na siya aanayin pa yung likod ng ating pinaka-cabinet. Kasi dyan nagsisimula yung moisture na mabilis masira. Yung kasi medyo manipis lang yung ating plywood doon. Kaya ang ginawa ko is cladding na lang. Medyo mahal pero mas quality naman yung kalalabasan. Ito na yung, at saka dito nga pala is 6 drawer din siya. Ayan. Meron siyang 12 layer hangiran, then 6 drawer. Ayan. Ang kainaman niya rito na isa pang feature natin dito sa ating pinaka-cabinet niya, meron siyang hidden drawer. Ayan, yung sa portion ng pinakataas na yun, ay meron siyang hidden drawer sa part na yan. Ayan.
dito ko nga nilagay yung ating hidden drawer. Ayan, mapasin dyan. Medyo may kalakihan din yung ating ilalim niya sa pinaka. Dahil gawa nga naman laki yung box ng ating drawer, medyo malaki din yung nasa ilalim niya na hidden drawer niya. Ayan, mapapasin nyo dyan. Hindi halata na meron siyang hati sa gitna. Ayan, gawa nga na yung pagito ng ating drawer guide, yung ginawa natin panakip para sa ating drawer na hidden. Ayan. Kasi yung kasyang-kasya dyan, yung marang papeles o kung anong pwedeng ilagay dyan. Yan, kasyang-kasya siya dyan. Ayan. Ayun, papasin nyo hindi siya halata na mayroon pa siyang drawer sa pinakailalim niya. Ayan. Ayan, napakaganda niya ng tignan. Ayan. Install na lang natin sa pinaka-site to. Pag na-install natin, doon na tayo mag-update. Ito yung ating lalagyan. Ito yung before niya. Ayan, yung before niya, ganyan siya kalawak. Ayan, yung bintana, istatabunan na rin natin yan. Ayan, ito na yung after niya. Ayan, ganoon lang guys, and thanks for watching.